Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The truth doctors on air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The truth on air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth on air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth. The truth on air, we uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-TWAD 1098 kHz sa ating mga talapitan at kasama natin ang pugi na puti ng buhok si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J, at sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na si dalawang pogi natin na technicians dyan sa stasyon, no? Magandang hapon, no? Hindi ko nababanggitin ang inyong mga pangalan, no? Para na rin po sa ating seguridad, no? Ito po si Dr. R. Magsama-sama po ulit tayo sa isang oras na talakayan sa maiinit po na issues at insidente na nangyayari po, no, sa paligid natin, Dr. J, no? Dr. J, tingin ko wag na tayo magpatumpik, no? Atin ng tumbukin, no? Dahil nung Lunes, Dr. J, no? Alam mo naman, yung source natin, ang Perlas na Bilog, na hindi natutulog, no? Ang nagsabi sa atin na meron ng pag-asa dahil mapapalitan na si Otits, no? Si Tito Soto, Dr. J, no? Hindi si Itits, hindi. Hindi. Otits, pinaligtad ko lang. Parang si Isko Moreno ba, di ba? Parang si Isko Moreno, no? Si Otits, si Idol, Senator Tito Soto. Naku, napakagaling niya na artista, no? Dr. J, no? Idol ko yan, no? Lagi ko pinapanood yung School Bukol, nung bata pa ako, Dr. J. Napakagaling na artista niyan, no? Yung mga facial expression niya ni Senator Tito Soto, no, sa School Bukol siya. Ako, Dr. J, no? Walang kakaiba yan si Senator Tito Soto. So, tumbukin na natin, no? Sabi sa atin ng Perlas na Bilog nung Lunes, mapapalitan daw siya, Dr. J, no? Tama. Ano bang sabi ng Perlas na Bilog, Dr. J, nung Lunes? Hindi, napalitan siya. Hindi. Yung ating discussion ng Lunes na dapat ang pumalit sa kanya ay isang abogado, ay nagkatotoo. Only a couple of hours after our discussion, napalitan siya ng isang abogado. Yan ang nangyari. At alam mo, natatawa ako sa mukha niya nung siya ay nagbibilangan ng pabor doon sa na-declare yung bakante ang lahat ng upuan, lahat ng posisyon sa Senate, naka-ismid. Pag tinignan mo ang mukha niya, naka-ismid. At nagulat siya na hindi niya akalain na siya ay matatanggal bilang Senate President. Nako, Dr. J, tayo nga parang pinangarap natin dahil na lamang ang ating diskusyon ng Lunes, Dr. J, maliwanag naman no, sa ating mga tagapakinig na tayo sundan ho natin itong diskusyon na to, maganda ho itong talakayin, no. Maliwanag naman, Dr. J, na very near na ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. At nararapat lamang ang sinasabi natin katulad last year, no, yung nag-convene ng Senado na impeachment court. Ang ating Senate President at that time, itong napakagaling na abogado, no, na si Senator Chis Escudero, napakarunong yan, Dr. J, sa Constitution. Aral na aral yan. UP law yan, Dr. J, no. Katulad na lamang ng sinasabi natin, dapat isang abogado ang
umupo. Papalit. Oo. Oo, Tama. umupo. At palitan si Senator Tito Soto. Dahil si Senator Tito Soto, iba naman kasi ang background ni si Senator Tito Soto, di ba, Dr. J? Lawyer siya from One Ball University. yan ang, alam mo, sa tagal na rin ni Tito Soto sa senador. Hindi ako magkakamali, 5 term na yata, ano? For more than 30 years na siya ay senador. Tuwing makita ko yan, hindi pumapasok sa akin na siya ay senador, sa ulo ko na siya ay senador eh. Ang madalas kong naisip yung napapanood ko sa school bukol nung araw eh. Yung Escalera Brothers at yung kung paano sila pag nag-uusap sila, nagagawa sila ng mga racket doon sa pinag-uusapan nila, yung mga scams na ginagawa nila doon sa mabuti na lang hindi isinabuhay yung scam. Kaya ako natatawa talaga pag nakita ko mukha dyan eh. Na hindi maalis mga kababayan na ang nasa kaisipan ko na isang komedyante itong si Tito Soto at hindi siya isang kagalang-galang na senador, no? Nakita mo naman ang itsura niya nang siya ay sinipa bilang presidente ng Senado. At ngayon umaasa pa na makabalik siya. Umaasa pa na makabalik daw siya. Alam mo, Dr. J, napakasimple lang naman ito eh, no? Napakasimple lang, no, sa ating mga tagapakinig, no? Bakit ho ba, no? Bakit ho ba kailangan at napapanahon na palitan bilang Senate President iyang si Senator Vicente Soto III? Bakit? Unang-una, Dr. J, no, ang kailangan natin ngayon dyan bilang Senate President ay yung may malalim na kaalaman sa batas at procedures, no, sa aspeto ng impeachment. Sorry to say, Dr. J, hindi ako naniniwala na well-equipped si Senator Vicente Soto III dyan. Kasi ang background naman yan, hindi naman yan katulad ni Senator at Attorney Chis Escudero at ni Senator Attorney Alan Peter Cayetano. Ito yung mga abogado, Dr. J. Mga abogado to. At si Senator Tito Soto naman ay entertainer. Yun ang kanyang background. Totoo yan. Baka mamaya pagka siya ang nag-preside sa hearing ng impeachment case, baka mamaya may mga ad-lib dyan na nagpapatawa. Pero ang narinig natin ngayon, hindi ba tayo nagtataka ngayon, sandali lang, nagtataka na bakit hindi pa na-transmit ang articles of impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Dahil nagbago ba ang liderato sa Senado kaya nag-delay na naman sila? Dr. Har, bakit? Ay, naku, baka nga hindi pa napapanahon. Pero kagabi lang, no, Dr. J, alam mo naman, ang Doctors on Air, no? Alam niyo po, kahit po kami nagpo-programa lang tuwing hapon mula alas 2 hanggang alas 3 dito po sa ating paboritong stasyon, no? CBS DWAD 1098. Alam mo, Dr. J, nandun tayo sa Senado. No? Tuwing hapon hanggang alas 12 ng gabi, nandun tayo. Doon dahil nakikipag-usap rin tayo sa ating mga sources, no? Dahil napakarami pong pumupunta diyan po sa Senate grounds nung mga nakaraan na pong araw, nung mga 2 araw na yata tayo nandiyan, Dr. J, no? Alam mo, sa totoo lang, basta ang akin lamang, no, ang kanang akin ay mabuti na rin lamang at isa ng abogado ang Senate President. So, so very good yun, Dr. J, no? Kaya lamang, Dr. J, no, merong isang mahalagang issue. Merong isang insidente na nangyari diyan sa Senado. Nung panahon na nagpalit ng liderato. Di ba? Alam mo ba yan, Dr. J? Yan, yung gustong hulihin si Bato ng NBI. Ayun, di ba? Pag sinabing huhulihin si Bato, baka sabihin lang yung Bato, yung Shabu. Hindi. Si Bato de la Rosa. Sorry po. Sinabong lang NBI. Wala pong bato diyan sa may sa may Senado. Alam niyo yan diyan, ano yan? Parang ano yan, Manila Bay. Baka doon sa may Pasig River meron. Pinatuod ko yung CCTV, yung pinalabas yung CCTV, di ba? Inahabol nila si Bato.
Anga ako kay Bato eh. Iisipin mo, 3 floor yan. Tumatakbo siya, kaya niya akyatin ng 3 floor. Alam mo, ako rin, napanood ko yung video na yan, Dr. J, no? Pero sa totoo lang, meron pa nga isang, hindi ko alam kung vlogger ito, naggawa ng kanyang content, no? Ginaya niya. Yun ang nangyari kay Senator Beto. Pero hindi ko alam kung ito ginawa niya para sa content niya at para dumami ang kanyang following, no? Pero hindi nakakatuwa itong content na to at ako'y binatikos ko ito, no? Ako mismo, ako'y nagkomento sa kanyang content, no? Pero alam mo, Dr. J, nakakatuwa lang yung leaks ni Senator General Bato de la Rosa, no? Pero sa totoo lang, hindi tama no? Parang naawa din ako kay Senator Bato de la Rosa. Kasi nasugatan pa di ba? Nasugatan pa yata sa kanyang kaliwang kamay. Ang may kasalanan ng lahat na yon kung bakit nangyari yan sa Senado, si Tito Soto ang may kasalanan. Aray He ko. is the at the time he is the Senate President. Aray ko. And he Alam mo, allowed those things to happen. ayun ang So, matagalan nating sinasabi dito sa programa natin, napaka-incompetent ni Tito Soto. He is not worth to be the Senate President. Kasi kita mo na lang itong incompetence niya. Kung mayroon siyang tama na pag-iisip at kung siya ay isang abogado, pagbigay pa lang sa kanya ng ICC warrant na yan, na pinakita kunwari sa kanya, iisipin niya na kaagad na ang ICC warrant walang legitimate na sa Pilipinas. Hindi legitimate yan. Maraming pagdadaanan na proseso. Dadaan pa yan sa korte natin na may mga hearing pang mangyayari dyan bago mag-issue ang korte natin ng warrant para ma-aresto itong si Bato de la Rosa. Kaso hindi siya abogado, kaya hindi pumasok sa isip niya na magtanong, legal ba itong gagawin natin? Bakit siya pumayag? Tapos pinakain pa niya yung mga NBI agent nun sa kanya. Ano bang nangyari talagang? Nakita naman natin na siguro ang nasa isip niya, kung mapigilan si Bato na makapasok, hindi siya matatanggal as Senate President. sorry to say, Dr. J, no, ay aking sasagutin yan, no. Alam mo, meron na akong nakitang video no, na kung sa kahit naman sinong simpleng tao, parang akin po itong opinion, no, at gusto kong itanong ito kay Senator Tito Soto. Dito sa statement nyo na ito, Senator Tito Soto, mukha hong nagsasore grading kayo, Dr. J. Gusto ko bang mapanood tong video na to, Dr. J? Para palabas natin. Maestro, please play the video. Representative of the NBI came to me and said that they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Sabi ko, they coordinate with sa sino naman mag-aakalang datatin siya? Hindi ko naman alam Talaga, walang information sa inyo. Wala. You didn't know? Wala. You were also surprised. Yes. So hindi nyo alam na pupunta dating yung mga taga-NBI? Hindi, alam kong meron silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. So what? Kung may warrant ng bakit sila, alay ko. Do you plan to apologize to Sen. Bato kasi masama daw Okay. ang loob sa inyo? I didn't do anything wrong. Wala naman akong ikang obstruction of justice na ginawa. Wala rin akong ikang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? Diba? Dahil ang information na Sa panahon ng ingay at chismis, Sabi niya, hindi daw niya, paano daw niya malalaman na darating si Senator Bato de la Rosa, itong si General, no, napakabait nito, Dr. J. Alam, sa totoo lamang po, sa ating mga tagapinig, dapat sana
ay isasalang po natin ang kapatid ni General Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa sa ating programa ngayon. Dahil gusto rin po nating malaman ang side ng pamilya, no, lalong-lalo na sa nangyaring ito, no. Pero nagkaintindihan kami ni Mr. de la Rosa na sa Biyernes na lamang siya sasalang, Dr. J, at Okay. siya rin ay pinapunta sa Senate grounds sa kanina pang tanghali, no. So Dr. J, no, makikita mo, sabi ni Senator Tito Soto, ang sabi niya, paano ko naman malalaman na darating siya after 7 months na absent siya, no, para i-unseat ang isang sitting Senate President, Dr. J. Anong masasabi mo dyan? Ako masasabi ko, nagsisinungaling siya. Naku, Paano hindi niya malalaman na darating si Bato? At ngayon, bakit andun ang NBI? Ay, inaabangan si Bato. Common sense. Kung hindi niya pinatawag mismo, na siya mismo nagpatawag sa NBI, o abangan niyo dito kasi may higing ako na darating si Bato. Tingnan mo. Tapos sasabihin niya, wala naman siyang nagawang obstruction of justice. Wala naman talaga. Kasi hindi naman niya pinigilan ang pag-aristo kay Bato. Stupid na sagot yan. Wala ka naman talagang nagawang obstruction of justice. Ikaw pa nga ang nag-cooperate sa NBI. So paano ka makasuhan ng obstruction of justice? alam mo, Dr. J, sa totoo lang, dapat kasi, no, kami lalo, alam mo naman ang aking pinanggalingan, ako yung nag-organisa ng mga events, no? Pag nagbabasa ka ng script o pag nagsasabi ka ng script, dapat kino-confirm mo ito doon sa scriptwriter or sa iyong direktor. Kasi dahil baka ikay magkamali at ibumaliktad ito sa iyo. Tama yung sinasabi mo. Hindi ko maisip kung saang anggulo magkakaroon ng obstruction of justice si Senator Tito Soto. Dahil hindi naman niya hinaharang yung mga mag-aaresto. Pero masabi ko lang, Dr. J, pinuntusan mo na to kanina, uulitin ko lang. Bakit ho, Senator Tito Soto, nung dumating ho ang NBI sa inyong opisina, tama, inendorso nyo ho sa Office of the Sergeant at Arms dahil sila yung naghahawak ng seguridad ng Senado. Bago nyo inendorso, bakit hindi nyo tinignan yung papel? No? At inalam kung sino ho ang issuing authority ng warrant na yan. Diba? Kasi ho, sa totoo lang ho, kayo ho ay tagapagtaguyod ng batas dahil kayo naman ho ay nasa legislature, no? Kayo ang nagbubuo ng batas. Paano pa ho, sir, kung ang batas ho natin ay nagsasabi na dapat ho dumaan ho sa lokal, no? Lokal na korte. Local, ang kaso ni Senator Bato de la Rosa. Pangalawa, Dr. J, di ba maayos naman ang ating judiciary? Diba? Gumagana naman ang ating mga gumagana ang ating mga piskal, diba? Bakit hindi niyo sampahan ng kaso si Senator Bato de la Rosa kung tingin niyo ho meron nga dapat siyang pananagutan doon sa sinasabi nilang EJK, diba, Dr. J, no? So, talagang merong hindi ginawa yata si Senator Tito Soto, hindi ko alam, no? Pero hindi ko alam kasi ang kwento nga lang niya meron daw serve na warrant. Bakit hindi kaya inalam ni Senator Tito Soto kung ano yung warrant, di ba? Ayun nga ang ano dyan si Tito Soto, ito from my reading from his pronouncement at pinapakinggan natin, nagsisinungaling talaga Kasi hindi ko maaaring mali ako, pero palagay ko, siya ang nagpatawag sa NBI. Punta kayo dito, darating si Bato. Dalhin niyo kung anong warrant meron kayo. At nakakapagtaka, bakit si Trillanes ang may dala ng warrant? Ano ba si Trillanes? Hindi naman na barangay tanod yan bakit siya may dala ng warrant? Ano ba nangyari sa atin? Marami nga nagsasabi, Dr. J, si dating Senator Antonio Trillanes daw ang bagong sheriff ng International Criminal Court. Kaya nga, paano siya magdadala ng warrant? Ano ang kanyang official capacity?
Hindi siya barangay tanod. Ang mga barangay tanod, may kapasidad pa na opisyal yan eh. Tanod ako, sir eh. Siya wala eh. At bakit siya may dala ng warat? Siya pa humaharap sa media. Ito si Trillanes, hindi ko alam kung ito'y nagpapapel, baka gusto niya tumakbong presidente ng Pilipinas. Ay, wag na ho. Maghunos dili ka. Baka mamaya hindi ka lang sa kakungan pupurutin, ano. So ito yung sinasabi natin, ano, na ito yung mga pangyayari ngayon sa bansa natin na natatawa tayo, nagkakaroon tayo ng entertainment dahil yung nawala nawala ng Senate President, entertainer yun eh. Ngayon ang pumalit, seryoso itong presidente ng Senado ngayon na si Alan Peter Cayetano. Ito yung seryoso na paano na. At ngayon magkakaroon tayo ng isang seryoso na Senado at maaaring ang maging Blue Ribbon Committee Chairman babalik. Kung hindi ako magkakamali, isa kay Rodante Marcolita. At dyan, iyon ang pinangangambahan. Dyan natatakot ang marami, lalo-lalo na yung malapit doon sa Pasig River. So lalabas ngayon dyan ang maraming mga nakatago. Abangan lang natin kung ano mangyayari, pero yun ang nakikita natin sa, ano sabi mo kanina? Tabulang perlas? Tabulang kristal ni Madam Tabulang kristal. Claire. Ni Madam Claire, oo. Alam mo, Dr. J, alam mo, dapat yata meron na tayong code name para dyan sa sinasabi mong tao sa Pasig River. Ang mutya ng Pasig. No? Ang mutya ng Pasig. No? Diyan no? Ang mutya ng Pasig, si Vico Soto. Hindi. Iba-iba naman yung kay Senator Vico Soto eh. Alam mo, magaling na mayor yan eh. Pero kamag-anak kaya yan talaga ni Senator Vico Soto. Yun nga, nagtataka ako. Napakahusay naman itong si Vico Soto. Vico, at yung tito-tito niya, tito Otets niya, bakit iba? Samantala itong si Vico Soto, matinong tao. Si Tito Otit siya mukhang wala eh. Mukhang magkaiba nga talagang tao kahit magkadugo, pero iba ang ano eh. Iba yung meron nag-message sa atin ngayon lang ang sinasabi ho namin tungkol ho doon sa pagpayag na pagpasok ng mga taga National Bureau of Investigation sa Senado. Kung ito naman po talaga ipinusyenta at sinabi kay Senator Vico Soto na ito'y warrant galing sa ICC, ang amin hong tugon sa inyo, nung 2019 po, around March yata yun, Dr. J, ang Pilipinas po, nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumalas na po yan sa International Criminal Court, noong 2019, kung di ako nagkakamali, Dr. J, di ba? So, lumalabas po, napakasimple, wala hong jurisdiction ang ICC po sa ating soberanya. Tayo ay isang sovereign na bansa. Meron ho tayo, gumagana ho ang ating mga korte. Otherwise palagay ko maraming nakulong na hubad na naguhubad, Dr. J. Kung hindi gumagana ang ating korte. Pero gumagana po ang ating korte, maayos po ang ating judiciary, magagaling po ang ating mga piskal, yung mga kaibigan natin dyan sa DOJ, yung mga piskal po na kaibigan natin dyan, magagaling ho yan. Gumagana ho sila. Wala hong jurisdiction. So ang lumalabas po, Dr. J, ang tingin ko dito, kung si Senator Vico Soto pinayagan ito, ibig sabihin ba, ang tanong ko, ibig sabihin, hindi naniniwala si Senator Vico Soto na dapat meron tayong sariling soberanya. Ang paniwala nila, kung sang-ayon sa interest nila, yun ang paniwala nila. Kaya sang-ayon sa interest niya na si Bato ay makulong, mahuli, hindi makadalo sa sesyon para hindi siya matanggal. So sang-ayon sa interest niya
Ganyan na nga nangyari ngayon sa atin sa Pilipinas. Nataalala mo, sino nagsabi ng bend the law? No. Oh. So yan ang nangyayari. Bakit sundin ang batas? We have to bend the law. Isa pang na hindi abogado yon, na isa pang estupido na nasa Senado ngayon. Isipin mo, sabihin ba ng isang abogado ang bend the law? Sasabihin ba na tama? Pwede ba baliin mo yung batas kasi para sumang-ayon sa kagustuhan mo? Parang Dr. J, parang tahimik na tahimik yung isang kaibigan nating senador nung nagkakagulo na nagkaroon ng eleksyon para sa bagong pag-presidente ng Senado, no? Sabi nga ni Rowena Guanzon magdala kayo ng nag-aaway na mag-asawa. Saka lang mo lang maririnig ang mga boses ng mga yan. Kasi doon sila magaling Alam mo, Dr. J, no, tama yan. Pare-parehas na yata ang pag-iisip ng ating mga senador, no? Kasi alam mo, sa totoo lang, balikan ko lang si Senator Vicente Soto, no? The third. Sa totoo lang, tingin ko, sa aking opinion, at maaring ito maaring ito, ganito rin ang iyong opinion, Dr. J, no? Bilang kasi Senate President, no, Dr. J, responsibilidad ng isang Senate President na ipagtanggol ang dignidad at independence ng Senado. Kasi hindi naman ho yan under sa executive Tapos ang lumalabas ang otoridad na pumasok niyan ay under yata yan sa executive, no? Pangalawa, dapat niyang protektahan, isang Senate President, dapat niyang protektahan yung senador na inaaresto, di ba? Batay sa isang warrant na wala namang legal basis dito sa Pilipinas. Di ba, Dr. J, no? Hindi yan, wala. Hindi ay sisiwaran, di ba? So, ang pagpayag niya doon na gumamit ang pagpayag niya doon sa otoridad na gumamit ng ICC warrant para di ba? Parang pagkilala niya yun sa otoridad ng ICC di ba? Ng ibang bansa. Di ba? Nalabag yun dito sa posisyon ng Pilipinas. Kumalas na nga tayo di ba? Pangalawa, ibig sabihin nakakatakot na, Dr. J. Ikaw, bukas, Dr. J, pwede kang ipadala sa ICC. So, to think na nagpunta sa kanya ang NBI at sinabi na may warrant. Kung inusisa niyang warrant, kung lawyer siya, malalaman niya kaagad na hindi pwede ang warrant ng ICC sa Pilipinas nang hindi dadaan sa maraming proseso. Ngayon, at alam niya kung siya ay matino na ang pag-iisip, dapat sinabi niya sa NBI, ba't dito kayo? Hindi kayo pwede rito sa Senate grounds. Kung gusto niyo arestuhin si Bato de la Rosa doon sa labas ng Senate. Kung mayroon siyang sariling paninindigan na hindi siya dinidiktahan ng ibang tao. Pero natitiyak natin na nadidiktahan siya ng ibang tao at siya ay pumayag doon sa kagustuhan ng NBI na doon sila pumiso. Kasi ang matino na kung sumunod siya sa talagang tama na proseso, na paraan, hindi siya dapat pumayag na ang NBI andun. Totoo yan, Dr. J. Dahil wala namang legal na hawak na papilis itong mga NBI para hulihin si Bato de la Rosa. Tama yan, no? Balikan natin, Dr. J. Meron sila kasing haka-haka, mga kanilang mga haka-haka. Nangyari na daw ito sa kasaysayan ng Senado, no? Doon sa panahon na inaresto o binigyan o na-sinerve ng warrant si dating Senador Laila de Lima na ngayong kongresista, no? Parang nasa Committee on Justice yata yan. Pangalawa, itong si Antonio Trillanes nga, dating Senador Antonio Trillanes. Ito'y naserban din ng warrant, no? Pero ang kakaiba ho dito, Mr. Senate, former Senate President, no? At sa ating mga tagapakinig, local courts ho ang nag-serve ng warrant. Dati, Tama. kay Laila de Lima,
Antonio Trillanes, di ba? Ito, Dr. J, narinig ko lang sa Senate President, sa ating bagong Senate President, Attorney Senator Alan Peter Cayetano, na nung siniserve pa pala ng warrant itong si dating Senador Laila de Lima, nakiusap itong si Senator Laila de Lima, no, na payagan muna siyang umuwi at doon na lang iserve ang warrant sa bahay para maasikaso niya ang kanyang pamilya. So, ibig sabihin, ito ay binigyan talaga ng due courtesy, no? Pero ito, ang kakaiba talaga dito, ang pupuntusin ho natin dito, ito ho ay warrants issued by a local court. Hindi ito, kakaiba ho ito sa hawak-hawak po ng National Bureau of Investigation na warrant na ang issuing authority ay hindi po nire-recognize ng ating bansa. Ang korte ho na yan ay imported. Hindi ho sila mahilig sa imported. Ang gusto lang ho nila choknat, no? Meron kami ho ditong choknat. Masarap po ang choknat natin. Kaya ho yun ang dapat i-recognize. So, malaki ho ang kaibahan. Kaya wag ho natin, itigil nyo na ho yan, pagkukumpara na naserba na ho ng warrant dati dyan si dating Senador Laila de Lima at Antonio Trillanes sa Senado. Totoo po yan, pero iba ho itong kay Senator General Bato de la Rosa. May mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po, alas 2:31 ng hapon, Mayo at 13. At nakikinig kayo sa programa ang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWL. 1098 kHz sa ating mga talapitan, Dr. R. Ko, Dr. J, no, bago ho tayo malingat, atin ho, ito ho sa The Truth Doctors on Air, nire-recognize po namin at kinocongratulate ang bago nating Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Naku, Dr. J, atin din na kinontak si Senator Alan na nag-aantay lamang tayo ng hudyat kung kailan siya pwedeng mag-guest sa atin, no? Dr. J, si Senator Alan, no, yun na nga ang kaibahan. Senator Attorney. Para rin yang si Senator Attorney Chis Escudero, di ba? Ang nakakatawa, Dr. J, no? Ito mo dalawang impeachment courts na mangyayari pag nag-convene itong Senado na naman, magiging impeachment court. Noong unang impeachment, di Vice President Sara Duterte, abogado ang nakupo. Itong napakagaling at napakatalino at aral na aral sa batas na si Senator Attorney Chis Escudero. Ngayon, di ba, nila, no? Nagkaroon ng kudyan na kanilang inansit si sa dating Senate President Chis Escudero. Ang pagkakamali nila, di ba, ito na naman, magkukonbine na naman ng Senado, no? Bilang impeachment court. Pero, wala na si Senator Otich, wala na si Senator Tito Soto, di ba? Dahil siguro niloob ng Diyos, alam mo ito si Senator Alan Peter Cayetano, kung di ako nagkakamali, kundi ito nagsisimba sa Victory or sa CCM, no? Ito'y ito'y makikita mo to, Dr. J, yung kanyang mga vlog, no, yung kanyang mga live, Dr. J, very God-fearing. Hindi ko sasabihin religyoso, iba yung religious, no? Very God-fearing itong si Senator Alan Peter Cayetano. Tama. Kaya sinabi nga niya, di ba, kalooban to ng Diyos. Hindi naman yun, sinabi rin natin yun nung Lunes, Dr. J. Sinabi nga natin na hindi nagtatagumpay ang kasamaan. Di ba? Kaya na siguro, niloob ng Diyos na mapalitan na si dating Senate President Tito Soto dahil kailangan, Dr. J, pag nag-convene ng impeachment court ay bulat-latin ng impeachment court kung ano yung mga ebidensya na inaakyat ng Kongreso, di ba? Sa pamumuno ni Chair Bills Louis Strong. Kaya na, ngayon, nagtataka ako na hanggang ngayon ay hindi pa nila na i-transmit yung articles of impeachment. Ano ba ang inaantay nila? Kasi maganda yung i-transmit at maumpisahan na yung impeachment trial. Kasi para ang taong bayan
malaman kung ano talaga ano ang kanilang basihan ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi parang gawa-gawa pulos lang. Kung sa korte yan, hindi naman papasa. That cannot convict a person. Kaya lang ang impeachment, ganito po yan. Yan po ay isang political exercise. And by the numbers po yan, ano. It doesn't mean na kahit na ang ipresenta ng mga dokumento ay hindi talagang totoo katulad na nangyayari kay Corona. Lumabas ng bandang huli na fake pala yung mga dokumento na ipinresenta to convict Corona. At ang may gawa noon yung Heidi Mendoza ba yan? Yung dating kuwa ata, no? Na medyo mali yung kanilang binigay o maaring sinadya nila na maliin ang binigay na nagpapa-inflate ng assets daw ni Court Justice Corona at the time, no? Pero ito ngayon, malalaman natin kung mas masarap ngayon kung dalian ninyo na iyan ay i-transmit at malitis na at malaman natin kung ano talaga ang katotohanan diyan sa mga akusasyon na ibinabato sa kay Sara Duterte. Nako, Dr. J, sa totoo lang, ang gusto kong liwanagin dyan kung saan nabili nitong si Ramil Madriaga ang kanyang salamin. No? Parang ito ay merong automatic misting function, di ba? May kailangan siguro, baka meron ng mag-upgrade ito na meron na ring wiper sa salamin. No? Dahil ng mga panahon na nangingiyak itong si Ramil Madriaga doon habang nagsasalita sa harap ng Committee on Justice ng House of Representatives, Dr. J, lumuluha pero pinupunasan yung salamin. Naghanap ako ng ganyang salamin. Yung may wiper. Kasi pag pinawisan ako yung salamin ko, napupuno ng pawis eh. Alam mo, Dr. J, no, ito, hindi ko lang alam, pero ang aking pakarindam is they are racing against time. Alam mo, dahil napalitan ang liderato ng Senado, they are racing against time. Alam mo kung bakit? Kasi maari na ang laki, no? Merong 100 o 1 million times, no? 1 million% na maari nang maipatawag itong mga whistleblowers, no? Yung 18 Marines, patawag na natin si dating Yusek Adrian Bersamin, patawag na natin sa Blue Ribbon Committee investigations itong si magaling na Congressman Leandro Lebiste. At alam mo, Dr. J, kung maaalala mo sa ating interview kay dating congressman Mike Defensor, no? Alam mo, Dr. J, ang sabi niya, hindi lang daw ito 18, kung natatandaan mo yun, di ba? So ngayon, na maaring makaramdam sila na sila ay maaring safe na, ay baka lumabas na itong mga to, Dr. J. Hindi ako nagkakamali, parang 60 ba ito? Hindi ko alam, pero hindi to 18, sigurado. Lalabas lahat yan kung ang Blue Ribbon Committee Chairman ay seryoso na malaman talaga ang nangyaring katiwalian, yung katotohanan doon sa nangyaring katiwalian patungkol dyan sa mga flood control na yan. At hindi lang yan, kundi pati yung mga hindi lang flood control, maraming mga katiwalian, maraming mga scam na nangyayari, lalong-lalo na sa Department of Public Works and Highways. Pero teka lang, Dr. J, sabi mo kasi, parang ang iyong insinuation, wala kang tiwala kay dating Blue Ribbon Chair, Panpilo, Ping Lacson. Talaga, hindi ako... wala eh. Alam mo kasi nawala yung kanyang, alam mo, nag-umpisa yan sa kanyang career as a politician. Dati naman siyang pulis eh. Naging chief PNP pa yan. At doon hangang-hanga ako dahil ang sinasabi niya na laban siya sa katiwalian, laban siya sa korupsyon. Pero nang siya ngayon ay naging Blue Ribbon Committee Chairman nitong panahon ni Senate President Utich Soto,
bakit parang nabahag ang buntot niya? Bakit hindi niya tinuloy maraming hindi siya naimbestigahan? Lalong-lalo na yung 18 na mga sundalo na yan na sinasabi nila. At maliban pa dyan, yung allegation nitong si Bersamin na may hawak na ginawa siya na affidavit sa kay Leandro Libiste. Kung matapang siya at talagang seryoso siya na may ilabas ang katotohanan sa nangyari na yan na scam, dapat imbestigahan niya lahat. At kung totoo ang sinasabi niya na anti-corruption siya, imbestigahan niya. Tama yung sinasabi mo, Dr. J, di ba? Kasi ang ating na mga pinararating kay Senator Pampilo Lacson, kung siya man ay madawit dito, pagkakataon niya rin, may pagkakataon siya na ipagtanggol rin ng kanyang sarili. Diba? Tama. Diba? Hindi naman natin sinasabi na maaaring dawit nga o kung sabihin man ng mga dokumento na hawak ni dating Yusek Adrian Bersamin o kung ano man yung hawak ni Congressman Leandro Lebiste o ano man yung hawak ng 18 Marines. No? At ang sinasabi, hindi lang yan 18, Dr. J, at maaaring maglabasan na yan lalo ngayon. No? Kung ano man yung hawak nila yan at nababanggit ang kanyang pangalan, hindi na naman tayo sinasabing guilty siya. Di ba? Oo. Ang sinasabi natin, nagkakaroon ngayon ng pagkakataon na maipagtanggol rin niya ang kanyang sarili kaysa sa haka-haka lamang. Alam mo, dito sa social media, lalo na dyan sa Facebook, Dr. J, pag ikaw ay kahit ang daming spin dyan, no? Hindi lang sa mainstream media, ang daming spin dyan sa social media, di ba? Wala nakikita mo, basta merong katulad yan, pag nagsalita si Mike Defensor, isang katutak ang makikita mo mga bagong accounts dyan. Hindi lamang dyan, marami rin yung bagong accounts sa TikTok, di ba? Pati sa threads ng Facebook, Dr. J. Maraming mag-aatake sa'yo, maraming troll, di ba? Paano naman kung si Senator Ping Lacson? Marami ng troll na nagpo-post na ay talagang dawit itong si Senator Ping Lacson. Tapos hindi natin pububuksan ang investigasyon para po maliwanagan tayo kung yan naman ho ay typo error lang o kayo nadadawit lamang. Dahil hindi naman tayo naniniwala na kayo guilty hanggang wala talagang sufficient evidence, di ba? At hindi rin naman tayo naniniwala na kahit sino man na idinidiin diyan sa flood control projects na yan na scam. Hanggang hindi naman yan nasisistensyahan ng korte, hindi naman natin masasabi na sila'y guilty. Na siya ay may kasalanan. Oo, Tama. ang sinasabi lang natin, nagkakaroon sila ngayon ng plataforma para ipagtanggol ang kanilang sarili. So, ako rin, sa totoo lang, inatabangan din ako kay Senator Ping Lacson kasi parang natingga na ngayon yung ating investigasyon sa flood control scam na yan at kung ano-ano na ang napatong, no? Kung ano-ano na ang ipinatong, no? Sa istorya. Para lang siguro mawala sa isip ng tao itong flood control scam. Natatawa nga ako doon sa mukha ni Ping Lacson nang nagbubutuhan Di ba pinapakita sa screen? Nagbubutuhan sila na nagro-roll call. Parang nag-iisip si Ping na nakatingin na talagang hindi kumikilos, hindi lumilingon. Siguro na sa isip niya, paktaylo. Wala na yung aking mawawala na yung aking kwan. Yung sayang ang pagtatakip ko. Mabubulat-lat lahat kung uupo itong katabi kong si Marcolita. Yun, di ba? Hindi ko kasi nakita yung nature ni Senator Ping Lacson nung nagbubutuhan, di ba? Tinitingnan ko kasi mga mukha ng si Ping parang ako po. Ito na, patay na. Patay na ang kubidat China natin. Ayun na. So yun na nga. Alam mo, sa totoo lang, sa isang banda, Dr. J, atin rin na kami po dito sa The Truth Dr. J ay nagpapasalamat rin na mayroon tayong fresh na liderato dyan sa Senado. At inaasahan po natin kung ang committee, ang Blue Ribbon ay ibabalik po sa ating buting senador na miyembro ng Simbahang Iglesia ni Cristo.
ay ibabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair. Sa totoo lang ho, iba naman kasi Dr. J yung instance ni Senator Rodante Marcoleta doon sa pag-iimbestiga. Ang maganda dito, Dr. J, no, ito balikan na naman natin. Abogado versus police. Tama. No? Iba na naman ito. So alam niyo naman ho, siyempre kung meron ho tayo iniimbestigahan, no, 'di ba? Alam niyo ang mga abogado at yan lalo na yung mga piskal, mga prosecutor, no. Kasi prosecutor ho, pag kayo ang nililitis, ang tawag ho na sa naglilitis sa inyo ay prosecutor, no. So, alam mo yung mga abogado na yan, sila yung mga abogado rin po. No? Kasi yung mga abogado na yan, Dr. J, minsan tatanungin ka niya ng 2 tanong. No? Minsan kasi magtatanong niya, 1 plus 1, 2. Tapos 4 minus 2, 2. Kaya lang, ang problema mo, pag sinabi mo 4 minus 2, 4, alam na agad na may kasalanan ka. Yun ang kaibahan kasi totoo ng abogado versus sa kahit ano pang, hindi naman natin sinasabi na hindi magaling na pulis si Senator Pampit. Nako, napakagaling na pulis niyan. Hindi natin sinasabi na hindi magaling na entertainer itong si former Senate President Vicente Soto Dadan. Nako, napakagaling niyan. Tuwan-tuwa ako diyan. Idol ko yan, Dr. J, nung ako'y bata. No? Bukod diyan, lalo na si Sir Joey De Leon, napakagaling na artista yan. No? Mga simpleng-simple lang yung umarte, no? Pero mapakagaling. So wala ho tayong sinasabi na hindi ho sila magagaling sa kanilang mga sa kanilang mga fields, no? Ang sinasabi ho natin, yun na nga ho ang kaibahan pag abogado po. Pag abogado ho ang nakaupo diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. At balikan ko lang sandali yung pakipaghabulan ni Bato, nahangang-hanga tayo doon sa lakas niya. Taakyat sa sagdan, 3 floors, kayang-kaya niya. At hindi at alam nyo, si Bato, hindi siya naihi sa pantalon niya kahit na gano'n naghabol sa kanya. Alam mo kung sino naihi sa pantalon? Yung may dala ng warrant of arrest nang siya ay binitbit palabas sa Manila Pen. Naihi sa pantalon niya. Hindi ko alam na naihi pala yun nung binitbit siya sa... Natandaan ko yan, binitbit siya palabas. Hawak-hawak sa sinturon ng isang pulis. Binitbit palabas sa Manila Pen. Basa yung harapan niya, naihi sa pantalon. yung may dala lang warat, nagtatapang-tapangan na dala ang warat of arrest. Tingnan na lang natin. Pagdating ng panahon, pag yan ay nakonvict sa mga libel na pinail nitong mga Duterte. Kaya galit na galit sa Duterte yan dahil may mga nakapinding na kaso yan na libel. Makikita natin yan. Dr. J, mali yan sinasabi mo. Alam ko nagalit yan sa mga Duterte dahil hindi siya kinuha ni dating President Rodrigo Duterte, di ba? Bilang tumakbo. Vice President daw ang gusto kasi. Isa pa yan sa At isa rin yan na may mga nakapending cases yan ngayon laban sa kanya sa mga korte. Pero nung binitbit siya palabas sa Manila Pen, matapos sila kumain sa Manila Pen, nagko sila, ni-raid nila yung restaurant doon sa Manila Pen. Paglabas, bit-bit, basang-basa ang kanyang pantalon dahil naihi siya. Mabuti pa si Bato, wala eh. Kita mo naman si Bato, ang lakas umakyat, malakas ang tuhod. Kaya nga ako kay Bato, gano'n na ang daming humahabol, pero talagang malakas si Bato de la Rosa. Kailangan yata, Dr. J, itanong mo kung saan nag-e-exercise si General Bato. No? At pati yung vitamins niya. Doktor, kailangan mo yan, Dr. J. Alam ko nag-exercise siya ngayon dyan sa Senate. Alam mo, natatawa lang tayo sa nangyari kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero kami ho, sa totoo lang, hindi ho kami natutuwa. Dahil ito ho ay maaaring maging president, no? Para sa ibang aksyon, lalo na sa mga katulad natin, na mga simpleng tao lamang, no?
dapat po i-uphold natin ang ating konstitusyon, di ba? Ang karapatan po ng bawat isa, lalong-lalo na yung independence ng Senado at yung nangyaring pag-serve ng ICC warrant na isang warrant na hindi galing sa ating mga lokal na korte. Alam niyo ho, yan na hindi po namin mabigyan ng approval dito. Zero approval ho sa amin yan. Dito ho sa The Truth Dr. Soner, hindi po tama na ma-serve po siya ng warrant from an international court. Dahil tantamount ho yun, ang tingin ho namin, to us surrendering our sovereignty. Tama ba, Dr. J? Tama, kasi may proseso eh. Mayroon tayong extradition, sa extradition may batas tayo diyan. At ang ICC complementary lang yan sa ating judicial. Kung hindi kayang mag-function ang judiciary natin, saka lang sila papasok. Kahit na yung ginagawa nila ngayon kay Digong, hindi yan dapat mangyari. Na si Digong i-try lang kasi ang ating korte, ang ating mga court sa Pilipinas, buhay na buhay at talagang nagpa-function. So, kung yan ay nag-issue sila ng warrant of arrest sa kay Bato de la Rosa at hindi nila dinaan yan sa tamang proseso, walang bisa yung warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. Alam mo, Dr. J, na mabalik lang ako din sa sinabi mo, napag-isip tuloy ako dahil noong mga panahon siguro na, di ba, pero itong panahon na na-surrender naman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, wala na siya sa seat of power, wala na siya dyan sa Malacanang. Di ba? Kasi napakahirap na sa totoo lang, napakahirap rin naman na kung hari ang isang sitting president ay kasuhan mo sa local courts, hindi naman pwede yun, di ba? Hindi mo yun, may immunity. So ngayon, wala nang immunity si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Bakit hindi nyo kaya ibalik yan dito tapos pailan nyo ng kaso? Sang katuta ko kung gusto nyo ho kasi taas ho ng Senado ang inyong i-file ng mga kaso dito sa local courts. Dito nyo ulitisin para ho magkaalaman kung talaga may kasalanan. Kung may kasalanan hindi kulong, di ba? Dito rin sa atin. Pero huwag nyo ikulong sa abroad. Alam niyo sa totoo lang, Dr. J, ang aking nakikita dito ay mayroon din akong nakakwentuhan na taga DOJ. Ang sinasabi niya nga, pag itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte may nangyari diyan sa ICC, no? Hindi ho natin sinasabi na mayroong maaaring masamang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero matanda na. Matanda na kasi itong si Mayor di ba? Kung may mangyayari dito kay Mayor, ano ho kaya ang mangyayari dito sa sambayan ng Pilipino? Alam niyo sa totoo lang, marami ho. Isipin mo nga noong Dr. G, sa totoo lang, noong 2016, ang aking pong pato ay si dating Vice President Jejo Marbinay. Alam mo naman kasama natin yan sa Rotary Club, Dr. J, di ba? Yan talaga ang pato ko. Pero nung eleksyon, makikita naman natin, di ba? Ang laki ng diferensya, no? Gustong-gusto ng tao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba, Dr. J? Di ba? Kung may mangyari ho dyan sa dahig, sorry na lang ho tayo. Sigurado ho na meron hong mangyayari din. Di ba? Sa sambayan ng Pilipino. So, ito ngayon, itong nangyari na to sa Senado, lahat ito ay nag-ugat dyan sa kasinungalingan ni Tito Soto. Babalik ko ulit yan. Yung sinasabi niya na hindi niya alam na darating si Bato, ako hindi naniwala doon. Mayroon siyang informasyon na pupunta si Bato. Nalalaman niya at siya ang nagpatawag sa NBI. No? Hindi ako naniwala na basta na lang pupunta NBI doon ang hindi mo pinatawag. At doon pa kumain sa opisina mo. Itong lang si Kwan na to, alam mo, napakasinungaling. Alam mo, may mga politiko tayo na they're liars. Nakatulad na nitong si Utits, nako. Hindi ko alam kung bakit nanalo pa ito. Yan ay isa sa problema natin sa Pilipinas.
Alam mo, yun na nga, nabigla si Utich na hindi siya makapaniwala na siya ay biglang sinipa ni Alan Peter Cayetano sa kanyang upuan. Hindi ko parang ayaw tumayo kaagad eh. So yan yun ang kaganapan nitong nakarang linggo at abangan natin Dr. R yung mga kaganapan sa susunod na mga araw kung ito bang impeachment ng ni Sara Duterte ay dadalhin na nila sa Senado. Nako. Ayan na. So basta ang malalaman natin dyan, Dr. J, ang titignan natin dyan kung talaga bang katanggap-tanggap o may katotohanan yung kanila mga witness at mga ebidensya nilang ipipresenta na kalakip nitong kanilang iaakyat na impeachment case dyan sa Senado. Pero alam mo, Dr. J, no, malapit na tayo matapos. Pero ang tingin ko, katulad ng sinabi natin noong Lunes, alam mo, Dr. J, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung sino masama, di ba? Tingnan niyo ho sa nangyari noong Lunes, di ba? Di ba? Ay kami ho naniniwala dito. Nakalooban ho ito ng Diyos na magbago ang liderato ng Senado, di ba? Kung ako isa lang, Dr. J, tingin ko ang Senado na lamang ang bastion of truth and justice na natitira, di ba? So, hindi ko alam, Dr. J, kung kasama dyan yung ibang senador, pero ako naniniwala, Senado. Pero hindi ko alam kung lahat. Ang pumapasok sa kaisipan ko, madalas, itong naglinggo, magkano kaya ang bayad sa kada perma ng mga kongresista? Yun ang malaking katanungan eh. Magkano ang bayad sa perma? Hindi ko sila, ang perma nila. So yan ang demokrasya. Demokrasya yan, mga kababayan. May bayad. Demokrasya. Ayun na nga, nakakalungkot bang sabihin, Dr. J, alam niyo ho, itong mga nangyayari ho sa atin ngayon, hindi lamang ho tayo ang natatawa dito. Maaaring pinagtatawa na tayo ng ibang lahi sa buong mundo. Lalo na napopost sa social media itong mga kabalaktutan na pinaggagawa ng mga kung sino-sinong tao. No? Hindi natin sinasabi na ito lamang ay nangyayari sa Senado, no? Maaaring nangyayari ito sa ibang ahensya ng gobyerno, no? Kaya nga nagkakasira-sira itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga tao niya, di ba, Dr. J, di ba? Pero hopefully, no, kikilos ang Diyos at dadalhin sa tamang landas tayo sa 2028, no? Lalong-lalo na siguro kung isang mabuting presidente ang lalagay sa 2028, Dr. J. Yung ako, Dr. J, ang presidenteng gusto ko, yung hahabulin itong mga magnanakaw dito sa flood control projects na nangyayari at nangyari. Alam mo, yung sinasabi mo nga, sa bandang huli, lalabas din ang katotohanan. Wala namang naitatago na mga sikreto. Lahat yan lalabas ang katotohanan. Lalabas din kung sino mananagot. At darating ang panahon, yung sinasabi ko nga, the day of reckoning will always come. Kahit gaano ka powerful, gaano ka kalakas, gaano ka ang iyong gaano ka kalakas ang makapangyarihan, the day of reckoning will always come and you will suffer for it, Dr. R. Tama. So, magpapaalam po ulit muna kami. Magkita-kita po ulit tayo sa Biyernes, ganap na alas 2 hanggang alas 3 dito po sa aming programa, The Truth Doctors on Air. Kami po ay nasa Facebook din. Hanapin nyo lang po, The Truth Doctors. Nandun ho ang nakasalagpak ang aming mga mukha na doon sa Facebook page po namin. Ito po inyong like, share, and follow. Ito po si Dr. R. Maraming salamat po. At ito naman si Dr. J. Kami po ay nagpapaalam niya sa Biyernes ng hapon uli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Magandang hapon at maraming salamat.
sa inyong panonood at pakikinig. Thank you. Facts lang ang rules, walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio.